8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, astig din ang gobernador ng Bulacan. Ang sabi po ni Governor Daniel Fernando, abay, hindi nila papayagan na magkaroon ng POGO operation sa kanilang probinsya sa Bulacan. Ayan. Ang sabi ng Governor Fernando, abay, meron silang ordinansa, ha? Ayan, dahil ang mga POGO daw, alaman tayo masyadong pakinabang dyan. At ang malungkot, ang kinukuha mga empleyado rin ng POGO ay mga dayuhan, kundi Chinese, ayan, mga Vietnamese. Sabay, tama lang yan, ha? Sabagay, dito sa Metro Manila, may mga ilang mayors na ring city ang naglabas ng ordinansa na bawal ang POGO sa kanilang lugar. Diba sa inyo, Mayor West, ha? West Gatchalian, bawal ang POGO sa Valenzuela? Monday, so good to me. Naimbag nga bigata Apo Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. How is your Monday morning, Mr. President? At siyempre ang Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. Abay, ang sabi ng DA mga misis, yung pagbebenta ng murang bilihin, kasama na ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Abay, hindi na lamang isang araw ba? Gagawing 3 days a week na raw, ha? Abay, dapat araw-araw yan, Secretary Laurel. Hayaan, kaya nyo yan, Secretary, ha? Abay, sabi nga ng mga ng The Beatles, pwede nga lang sana 8 days a week. Yan ang kailangan natin, abay, Mr. President, ha? Abay, pukpukin mo ang mga taga-Department of Agriculture. Isama na ang National Food Authority na ibalik ang dating kadiwa noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ayan. Naalala natin no, mga misis, di ba, mga ateng, mga lola, ha? Mga lola inabutan ito, ha? Abay, halos sa lahat ng malalaking bayan nun, may Kadiwa Center, ha? At hindi lang yan, mga misis, may time pa noon na may mga rolling stores pa nung araw, ha? Abay, yung mga rolling stores, mga bigan, mga sasakyan, ha? Umiikot-ikot sa mga barabarangay. At para silang para silang nagtitinda ng binatog. Na umiikot sa mga barangay, ayan, nanawagan na, ayan, bili na kayo ng murang bigas. At hindi lang kilo, ha? Sako-sako po ang kanila ibinebenta noon, ha? Sana Mr. President ay maibalik natin yan. Para naman kahit pa paano makabili ng mura ang ating mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Naku, ngayong araw ng Lunes, marami tayong mga issue ngayon, ha? Abay, katulad na lamang nung, hinaras na naman? Hinaras naman ng Chinese Coast Guard, ha? Chinese Navy ang ating mga barko. Ayan, siguro... General Adasin ng Philippine Navy, ha? Yan, Admiral.
At ang Coast Guard, ayan, sino nga ba ang komandant natin, bago ang komandant natin, Admiral Balilo, di ba? Para hindi po tayo iharas, huwag tayo magpadala ng mga barko doon. Huwag na tayo mang-urot doon, ha? Siguro, sabi nga, sino ba na interview natin, taga Air Force, ayan, sabi naman taga Air Force, pwede namang mag-airdrop, ha? ng supply doon sa BRP Sierra Madre, ha? Ano pang mainit na issue natin ngayon na mga misis? Naku, Diyos ko, yung beauty queen at yung boyfriend niyang Israeli, ha? Ang lupit mga kuya, mga ating ha? Binaril pagkatapos inilibing dyan sa may sa may Tarlac, Kapas Tarlac, Diyos ko, ha? At involved dito ay mga dating pulis. Talagang mararahas, malulupit sila ngayon, ha? Binaril yung beauty queen at yung boyfriend na Israeli pagkatapos inilibing. Pero naalala ko tuloy yung ating exclusive na balita, yung pharma executive, mga kuya, mga ateng, ha? Masa malupit yun dahil ang ginawa po, mahabigan, yung pharma executive na dinukot dyan sa BGC. Ayan, sinunog yung kanyang Land Cruiser dun sa Pampanga rin yata yun, ha? Pampanga ba o Tarlac, ha? Para iligaw po yung mga investigador. Pagkatapos yung palang pharma executive, ano nga bang pangalan nun, ha? Hinataw, mahabigan, pinagtataga dyan sa may isang farm sa may Santo Tomas, Batangas, ha? Pagkatapos inilibing. Ayan, ang lalim nung pinaglibingan. Ginamit pa yung mga bata rito, pinagbabayang mga teenager, mga tambay, ha? Pinagbabayar ng 10,000, 15,000, ha? At ang malupit dito, mahabingan, para gusto talagang maitago ang krimen. Ilang araw nang nailibing, ha, sa isang farm sa may Santo Tomas, Batangas. Pinahukay ulit at talaga namang sinunog ng todo hanggang sa mga buto na lamang ang natira, ha? Ganyan po kalulupit ngayon. What is happening to our country, General, sir? Ayan. Naku, General Marbil. Naku, sino nga ba ang mga brethren, ha? Di ba kuyang natin yung police chief ng Taguig PNP, ha? Nakakahiya tayo rito, ha? Yung isang sikat na football player ng South Korea, ha? Biktima ng pandurukot, snatching dyan sa may BGC. Walang yan naman, ha? Ano nga bang pangalan nung yung football player, ha? Itong si Yi Yung Park, ha? Alang niya, mga kababaihan, ayan po ang ayan pala, may video pala tayo, ha? Ayun, mga ali, mga babae, mga misis. Ayan, alulupit ng mga kababaihan na ito, ayan, hinaras-haras yung South Korean. Pagkatapos ayan, mabuti na. Hinabiktima nila, football player, siyempre, mabilis tumakbo yan. Nahabol na yung dalawang babae, nabawi yung kanyang wallet. Ayan, alang hiya naman, ha? Baka mamaya, lalo tayong pahirapan sa pagkuha ng visa niyan, mga misis. Pagka tayo ay pupunta ng Korea. Sandali, ha? Nandyan si Colonel, ha? Ayan, nasa ating linya po, mabigan, si Police Colonel, wala pa ba? Andyan ba si Police Colonel Christopher Olaso, ha? Ang Chief of Police ng Taguig City PNP. Ayan. General ba, ha? Teka muna, ano ba talaga, kuya? Sinong sumusulat dyan sa computer natin, ha? Ayan, sino ba? Nasa linya ba? Si General Christopher Olaso, nandyan na, ha? Okay na? Ayan. General Olaso, sir, magandang umaga po sa inyo, General. Sir Deo, sir, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong tagapakinig at tagapanood.
Colonel Ulaso lang po. At hindi pa po tayo napopromote. Maraming salamat po. Akala ko general na walang pupunta dyan kundi magkakaroon din po kayo ng estrella sa balikat, Colonel Christopher Ulaso, sir. Ayan. Opo, thank you po. Awa po ang Diyos, sir. Awa po ang Diyos. Ayan, anyway, Colonel Ulaso, sir, ayan, paano ba talaga ang nangyari dito sa BGC, ha? At taga saan ito mga babaeng ng dukot, ng isnas dun sa wallet ng isang Korean football player, Colonel Ulaso, sir? Yes, sir, opo. Nung nalaman po natin yung kanyang pinost ng ating foreigner, Opo. tayo po agad nag-imbestiga dahil hindi po ito na-report sa police station natin, yung pangyayari po nung July 4. Kaya po, June 4. July 4. July 4, opo. Opo. Pinag-submit po natin ng report yung BGC Marshals na actual na nakipag-deal sa ating foreigner. At eventually po, maganda naman po ang kanilang naging responde. At kaya nga po napicturean ito nung foreigner, yung kumakalat po na video ngayon, dalawang babae. Opo. Na-hold po ito. Na-hold po ito ng ating marshal. At parang naibalik yung wallet ng ating biktima. Victim. Opo, ang ano lang po, pagkabalik po ng wallet niya, hindi na po siya nag-file ng complaint. Hindi na rin po siya nagpahatid sa police station para makapag-file ng blotter report sa ating police station. Tumanggi na po siya. At eventually, nung chinek nga po yung wallet niya, nawawalan daw po siya ng pera. Wow. O kaya po hinabol pa niya uli itong dalawang babae na hindi niya nakakasuhan. Kaya binidyohan niya na lang po. Hinabol niya at binidyohan niya. Kaya po nakunan po ng video. Kaya pala ito may video na nagtatakip na mukha yung dalawang babae, Colonel Ulaso, sir? Po. Narinig po naman natin sinasabi, hindi daw po sila, yung kasama nila. Kaya po yung tuloy-tuloy po yung pagdi-deploy natin dito sa area po ng BGC, lalo na po sa oras po ng alas 5 hanggang alas 9 ng gabi, meron po tayong BGC Shield na nagbabantay po yung ating kapulisan na sa labas po ang ating mga pulis sa opisina para mag-augment po dun sa BGC police station natin. At with regards naman po dun sa mga mall, meron na po tayong mga nilagay na desk para kung sakaling may mga police assistant desk para kung sakali pong may kailangan emergency, meron pong agad na mag-responde. At coordinated din po tayo sa mga marshals natin para yung communication po namin sa radyo is iisa po at mabilis po yung coordination sa kanila kung meron mo pong dapat respondehan. Ayan. Tsaka yung mga gwardiya natin, Colonel Ulaso, sir, dyan sa BGC, wala bang nag-react? Wala bang tumulong dito sa Korean National? Nag-react nga po, kaya po na-hold po yung dalawang babae. Okay. Kaya nga lang po, kaya po nung na-hold po siya, yung isang kasama nila, yun ang nagbalik ng wallet. Kaya lang, yung naibalik naman po yung wallet, hindi na po yung nagreklamo yung foreigner. At may mga sistema po kasi itong may mga modus po itong mga grupo na to. Kaya po lagi po may nagbababala sa mga tao. Meron po tayong mga megaphone. Yes, sir. Para paalalahanan yung mga mamamayan natin, lalo na sa mga oras ng gabi na kung kailan natin na alam na may mga tao na sumasabay sila sa mga namamasyal dito. Paano bang modus nila, Colonel Ulaso, sir? Paki-explain nga po, medyo ginit-git daw yata itong Koreano. Paano bang sistema? Mayroon na po tayong mga nahuling mga katulad na ganyan pangyayari. Way back last year po. Nakasuhan naman po natin itong mga suspect. Ang modus po nila is parang sasabayan yung biktima at lilituhin. Mga 5 tao po ito, malilituhin siya. Tapos ang modus po nila is yung dukutan po, kunin yung wallet, kunin yung at pag nahuli po sila, may nahuli po kayo sa kanila, mag-hysterical po itong mga to. Kung maggagawa sila ng scenario na bakit sila hinuhold, bakit po sila, hindi daw po sila yun. So eventually, pag nasa police station na po sila at napapailan ng kaso,
talagang umaamin po sila. At Mm. meron po nga pong isang insidente po, nahuli po natin. Mm-mm. After po ng na-file bago i-file yung kaso, nakikipag-ereglo siya ng 50,000, magbabayad daw siya, wag lang siyang kasuhan. So, Wow. hindi po pumayag yung complainant, Mm-mm. tinuloy po yung kaso. Walang ano. Taga saan naman ito, Colonel Sir? Yung mga ito tong ayan, yung mga babaeng ito yung tumatakbo. Taga nakuha ba ng mga identity ang mga yan ng mga gwardiya? Yun po ang isa pang hindi na namin na hindi po nagawa ng gwardiya natin dahil hindi na po niya nakuha yung mga personal circumstances itong dalawa. Mm. Dahil hindi na nga po magpa-file, hindi na po sila nakapunta doon sa opisina ng gwardiya rin. Mm. Kaya hindi na po nakuha. At yung mga video naman po na kumakalat na itong suspect natin, ang ginagawa naman po namin ito pag nakakakuha po kami ng mga pictures at mga video footages, sinishare naman po ito namin sa group. Dyan sa security group sa BGC. At nawawarningan na po lahat ng security personnel natin. Once na pumasok sa kanila to, babantayan na po nila itong mga suspect. At saka hindi lang yan, medyo mali na itong video na viral ngayon, Colonel Olaso Sir. Baka kakilala po ninyo ang mga ito, i-text nyo lamang po dito sa DZRH o kaya sa Taguig PNP, ha? At nang sa ganun, hindi na umulit ang mga ito, hindi na makapanloko ng mga kahit sino man na Colonel Olaso, Sir. Opo, sir. Tuloy-tuloy din po yung investigasyon namin para makilala po itong dalawang suspect natin. At iba pa nilang mga kasama. Mag-update po kami sa inyo dahil may mga CCTV footage naman po tayong pwedeng pagkunan. Ayan, no? Kung po na ito dumaan. May itsura pa naman itong sina-ate. Ayan, di mo akalaing mga mandurukot ang mga ito. Mukhang... Makaasa po kayo. At, hindi po namin titigilan itong kaso na to para wala na po silang mabiktima sa area. Ayan, okay. Yung mga unang nahuli, Colonel Olaso Sir, taga saan daw po sila? Taga-Taguig ba sila o Dayo? Mga Dayo po dito sa Taguig. Neighboring cities po. Ayan. So anong gagawin natin ngayon na Colonel Sir para hindi na maulit BGC pa naman ito, Colonel Sir. So ano po ang gagawin natin pag-iingat? Opo sir, sa mga turista po at dadayo, lagi lang po mag-ingat at kung meron po kayong mga kasama na mamamasyal, talaga pong wag po niyo pong pabayaan ng mga kasama ninyo. At lagi naman po nandyan ating mga kapulisan, nakakalat po ating hotline numbers within sa mga establishment. Once na may kahinahinala po, magbigay alam po agad. At hindi po tayo papayag na mayroon po uling mabibiktima ng ganito. Siguro kailangan din natin ng police visibility, Colonel Sir, sa BGC. At siguro i-alerto rin natin yung mga security guards dyan. Opo, pagkatapos po natin mag-usap, meron po kaming coordination sa kanila para po lahat po ng mga insidente ipagbigay alam po agad sa amin bago nila i-release yung mga suspect. Ayan, Colonel Olaso Sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Yes sir, good morning po. Kaibigan Police Colonel Christopher Olaso, ang Chief of Police ng Taguig PNP. Daming bayan. Alang niya, dati mga lalaki lang mga nandudukot Ngayon kababaihan na, ha? At hindi lang 2, 6. Actually, mahabigan naka-witness din tayo ng ganyan. Sa loob naman ng restaurant na. Yung pinupunta namin ni Kuyang Waldy Carbonell na kinakainan namin ng masarap na sinigang na bangus belly diyan sa Cafe de Manila, ha. Ayan, hindi yung kumusta ka na parang Manny Velasco, ha. Ayan, ibang Cafe de Manila restaurant ito sa Makati, malapit sa Greenbelt. Abay, medyo maliit lang yung restaurant. Pumasok yung siguro mga 4, ha, o 5 kababaihan. Ayan, pagkatapos may kasamang 2 lalaki din. Pero iba hindi pumasok. Abay, pagpasok ang gulo-gulo. Ayan. So mapapansin mo talaga na gumagawa na ng senaryo po, mahibigan na siguro mga to bagong dating ang gulo-gulo kung humatak ng silya upuan ang ingay-ingay, ha. Yung pala po, mahibigan wala kang kamalay-malay yung katabing lamesa namin.
yung isang misis na mukhang yayamanin, ha? Abay, yung bag niya nasa ilalim po ng upuan, mahabigan. Abay, mantakin po ninyo, natangay. Kaya lang napansin lang nung biktima, nung siya ay magbabayad na ng bill, wala na yung mga babae. Ayan, yung mga sindikato po na may mga modus operandi na ganito, mahabigan. Daming bayan. Kalungkot. Anyway, ano ba mainit na issue natin, ha? Abay, naku, ha? Abay, o yung mga mahilig sa painting, ha? Magandang umaga sa mga taga Negros. Abay, yung daw painting ni Fernando Amorsolo, ninakaw dyan sa may Negros Oriental ba to? Occidental. Abay, anong klaseng painting? Siyempre, national artist ito, ha? Mamahalin, mamahalin ang mga painting to. Hindi lang milyones yan, ha? Ano kayang klaseng painting ito? Yung bang painting ni Amorsolo na babaeng topless na naglalabas sa batis? Alang ya, ha? Ayan, ano pang mainit na issue natin? Uy, abroad naman tayo, ha? Abay, si Vice President Kamala Harris, abay, pinag-aaralan ng mga Democrats kung ito ang ilalaban nilang presidente laban kay Donald Trump. Dahil wala na, ha? Sumadsad na ang rating ng President Joe Biden. At isa pang issue natin, sa ating special na balita, Justice Sam. Daming bayan. Abay, talaga namang super galante itong isang kongresista, mahabigan. Aba, ibinyay sa abroad ang 19 na mayor sa kanilang probinsya. Wow! Isang linggo. Wow! Ang lupit naman yan, ano, ha? Abay, maraming pera, maraming pork barrel ito, ha? Okay lang naman daw sana na ibiyahe. Ayan, i-treat ang 19 na mayor sa kanilang probinsya, kundi walang problema sa kanilang probinsya. Abay, sa kanilang probinsya, mahabigan, nasa ilalim ng state of calamity dahil sa El Nino. Ayan, pero sila po ay, nagpapakasaya doon sa abroad. Daming bayan. Babalikan natin ang mga isyong yan sa ating palatuntunang damdaming bayan. Oras Chief Justice Alexander Jasmundo. Daming bayan. Bilis naman na oras, 8:32. EO Executive Optical for Talagang rekta na, ha? Ayan, yung bang rekta kumpleto ba ang kanilang line-up, Sister L? Ha? Tahimik nga lang daw sila laki. Tahimik ba? Ayan, abay, naghahanda, ha? Paano nila tatapatan ang koalisyon ng administrasyon ngayon? Abay, ilang political parties ang nagsama-sama na dyan, ha? O nga pala, mamaya alas 9, ha? Abay, sabi na aking bubit, Mr. Gerald Alex Capinya, ha? Abay, merong panawagan si Colonel Ariel Kerubin sa mga generals ng retired generals mo ng AFP at PNP. Abay, meron siyang panawagan na unity, ha? Diyan sa Club Filipino San Juan, Green Hill San Juan, mamayang alas 9. Abay, alam ko itong si Colonel Kerubin kasama sa senatorial lineup ng administrasyon. Daming bayan. Pero ang gusto natin, Sister L, ha? Ayan, yung rektang tanong, rektang sagot, ha? At yan ang pinhabagong programa ngayon sa DCRH, Rekta Agenda ng Masa tuwing Sabado. Anong oras yan? Lakay, umiinom ako ng kope. Alas 6 hanggang alas 7 po yan ng gabi. Dinadaya mo naman ako. Ayan, nagsanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Sino-sino nga ba ang andyan? Sino ba mga kasama mo dyan? Kasama natin dyan, Lakay, sa programa si former Senator Kiko Pangilinan, dating Senator Bam Aquino at si Attorney Chel Jokno. Ang best friend ni Pangulong Digong, di ba kasama dyan? Mukhang i-invite na kayo. Senator Laila de Lima, ha?
at siguradong siksik na siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programa na katutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Anong tawag? Rekta, agenda ng masa. Rekta. Damdaming bayan. Pag magkamali ng bigkas sa Jello Odi Japan, ha? Bakit nagkamali ba, Lakay? Alam mo Nabulol. naman, alam mo naman ang buzzers eh. Oras, Sister L. It's 8:39. May babati yata. Ano kayo sa na? Ha? Pabatiin natin. Mga ganyan bumabati. Hindi pinipigilan Oo, yan. pabatiin mo na. Malugod kong binabate ang Manila Broadcasting Company at ang inyong flagship station, DCRH, sa inyong 85th na anibersaryo. Ang DCRH ay kilala bilang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Yan din ang inyong ipinagmamalaking tagline sa maraming dekadang nakadaan. Saksi rin kayo sa lahat ng mga mahahalagang yugto na kasaysayan ng lahing Pilipino. Mula nang kayo ay sinilang noong July 15, 1939. Mula panunumpa bilang Pangulo ni Manuel Quezon, sa inyong radyo ito napakinggan. At hanggang sa aking panunumpa bilang Pangulo ng ating bansa, bahagi na kayo sa mahahalagang pagbabalita. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat sa Manila Broadcasting Corporation, DCRH, kauna-unahan sa Pilipinas. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Historical events ay na-cover po ng DCRH, yung Fall of Bataan. Ayan. Oo, Lakay. Announcer pa ng DCRH yung nagbasa ng announcement ng Fall of Bataan. Si Mr. Reyes, talagang mangyak-iyak yung kanyang announcement sa radyo ng Fall of Bataan. Dito rin sa atin naisin pa po yung pag-surrender ni General Yamashita. Ayan. Ng Japanese Imperial Army, ha? At pagkatapos ayan yung inauguration din, ha? Mga kuyang mga ating, ha? Ni Most Worshipful, ha? President ng Philippine Commonwealth, Manuel. President Manuel Luis Bico. Kulang. Isama rin daw natin yung assassination ni Ninoy. At sa people power, sige na nga, at saka yung mga coup attempts, mga habigan, ha? Sila kayo po marami na itong pinagdaanan kasi medyo matagal-tagal. Sila kayo po sabi mo, matanda ka na sa radyo. Hindi ko naman sinabi, you're a veteran. Ikaw Hindi isang naman natin veteran. tinatanggay na natunghayan natin Sila kayo lahat po ang kasi mga yan. umahabol ng tangke na binobroadcast. Ayan. Bawal po yun eh. Yung mga bloodless coup attempt na talagang madugo. Dami mga namatay, ha? Anyway, mga habigan, sandali lamang at ano bang flash report ni Boy Gonzales, ha? Si Val Lakay, si Val. Si Val Gonzales ba? Mamimigyan na naman aginaldo si Ninong Sherwin, pipigilan nyo pa. Flash Report. Flash Report! Ako, Lakay, grabe naman yan. Ano yan? Isang sangay ng 7-Eleven dyan sa may A. Bonifacio sa Quezon City ang hinoldap ng 3 armadong kalalakihan mga empleyado. Itinali pa, RH5. Ginapos pa? Oo, grabe Walang Lakay. mga Alamin nga natin, kumusta ang update dyan, RH5? Val Gonzales. Val Gonzales, anyari? Ayan, magkano na tangay? Sino itong mga hold-upper na ito? Di ba nakuha na ng CCTV ang mga ito? Magkano ang natangay? At yung mga empleyadong ginapos, ha? Ayan, kumusta sila? Val Gonzales. Wala, lutang pa yata to. Ang Bantad. isip yata nito, nasa Korea pa eh. South Korea. Nandun pa sa Seoul Tower. Val Gonzales. Huy! Balikan natin. Flash Report. Flash Report! Alam mo, bumabalik ang mga ganitong mga krimen na naman, ha? Ayan. Kaya malaking hamon to kay PNP Chief General Romel Marbil. Nakakatakot Lakay kasi nitong weekend nakuha na yung bangkay ng mag-boyfriend, girlfriend. Dating pulis pa ang involved dyan. Awol. Ayan, Val Gonzales, please come in. Val, live mula sa Seoul Tower. Mayor Mr. L. Iginapos
iginapos na parang mga hayop Diyos ko. ang tatlong Ano ba staff yan? kabilang ang manager ng 7-Eleven convenience store na hinold up ng tatlong mga armadong kalalakihan dito sa A. Bonifacio, corner 70th Street, Barangay Pag-ibig, Sanayon, Quezon City. Tinatayang aabot sa mahigit 200,000 pisong halaga ng kinita. Wow. At cellphone na mga empleyado ang tinangay ng tatlong kawatan sa kuha ng CCTV. Mula sa Barangay Pag-ibig, Sanayon, yung nakikita ninyo, Mayor, nangyaring insidente araw ng linggo kahapon. Kahapon. 8:33. Kahapon pa. Oo, kahapon ito. Araw ng linggo, alas 8:33 ng umaga, nang pumasok ang tatlong mga sospek. Bagong pagpasok, Mayor, ay makikitang ilang minutong nagmanman ang kasamahan ng mga ito na nagsilbing lookout ayon sa Barangay Pag-ibig, Sanayon. Binantayan ang pag-alis ng security guard na gabi lamang kung mag-duty. Matapos ang 8 minuto, abay, isa-isang lumabas ang mga hold-upper na magkakasama at magkakasunod sa palabas. Ayan, yan yung mga yan pagpasok nila. Naka-hoodie. Oo, yan yung tatlong mga suspect. Pero isa dyan doon sa tatlo, matagal nang nasa lugar, Mayor. Inaantay yung pagdalis ng Gwardiya. dahil yung gwardiya ay umaalis daw ng alas 8 ng umaga, gabi lamang kung mag-deploy ng kinasing, surveillance. Okay. Correct, oo. 8 minuto na isa katuparan yung pang-hold up ng tatlong mga kawatan na magkakasunod na lumabas patungo sa direksyon ng bahagi ng Balintawak. Makikita rin, Mayor, sa kuha ng CCTV na mayroong mga customer na gustong pumasok. Pero nagtataka ang mga ito dahil kung makikita ninyo dyan yung mga nakabisikleta, dahil araw ng linggo, Mayor, yung mga nagbibisikleta, mga jogger, nagtataka sila, bukas naman pero nakakandado ang pintuan at may tao sa loob nitong convenience store na ito. Ilang minuto matapos makahulagpos sa pagkakagapos ay nakatawag ng pulis sa mga biktima. Ilang minuto lamang, Mayor, wala pang 5 minuto, ay dumating na agad ang tatlong mga tauhan ng Quezon City Police District Motorcycle Unit, pero ay nakatakas na rin itong mga suspect na magagaling, Mayor, dahil kung meron mang silang getaway vehicle, mukhang hindi nila ipinarada doon sa tapat mismo ng convenience store para tagtad ng CCTV sa lugar, Mayor, para hindi nga naman sila matunton sa pamamagitan ng plaka o make-up yung kung anong klase yung kanilang gamit na sasakyan. Val, yung CCTV sa loob ng 7-Eleven, di ba meron yan? Di ba nakita ang mukha ng mga ito? Ang ganda ng tanong mo, Mayor. Nagsisira. Kinuha yung hard drive. Walang magagaling. Mautak. Kinuha nila yung hard drive dahil, Mayor, related dyan sa tanong mo, mukhang ito rin yung mga nang-hold up dahil yung establishmento pala na ito, Mayor, batay sa report ng Barangay Pag-ibig, Sanayon, ay dating yung kalaban ng 7-Eleven. Napilitang umalis sa lugar dahil halos buwan-buwan daw ay nang-hold up. Wow. Paborito na nila yung lugar na yan. Suki. Suki. Hold up prone area kasi yung lugar, Mayor, dahil paglabas mo pa lang, isang malapad na highway na madaling makakatakas yung mga kawatan o kung sino mang magsasagawa ng pang-hold up sa napanggita na lugar dahil ito'y marami ng direksyon, Mayor, papunta ng Caloocan, papunta ng lungsod ng Maynila. Madaling makakatakas, kaya nagpasya na rin marahil. Pero yung mga empleyado siguro namukhaan naman nila, Val. Namukhaan, Mayor, at kahit nakuha nila yung hard drive, mukhang mayroong file din doon sa main ng 7-Eleven. So, buti naman. Buti naman. So wala rin silang lusot. Correct. Yan ay maring pagsimulan ng investigasyon ng mga tauhan ng Quezon City Police District na sa tingin ko, Mayor, ayaw lang magsalita ng QCPD, ay mayroon na silang tinutumbok ng mga suspect dito sa pang-hold up sa sangay ng 7-Eleven. Wala rito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Pero ano man po ang mangyari, mahabigan, makuya mga ating, may hold up ba dyan, may patayan dyan,
tuloy ang pamimigay ng aguinaldo ni Ninong Sherwin. Santa Claus ngayon, abay, nasa Quezon City, ha? Nasa Barangay Rojas District, Quezon City ang Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat Sister Ellie You're making list na agad, Lakay. Siyempre naman. Dahil Lunes na Lunes kailangan marami tayong mapasaya. At dahil dyan, Lakay, ang ating countdown po ay 170 days na lang po. Talaga may countdown ka na, ha? Ayan. Dapat kauna-unahan din tayo niyan. Ayan, gayahin na naman tayo niyan. Sino ba yan? Alamin natin kung sino ang maswerteng bibigyan ng aguinaldo ni Santa Claus. Sherwin Alvaro, please come in. Sherwin. Yes, Lakay, napaka-swerte natin dahil naabot natin itong ilalim na ito, yung Hasmin Underground, kung tawagin, Lakay. Hasmin Underground? Baka Pogo yan, di ba Pogo yan? Dito sa may Roas District, Lakay. Dahil dito sa area na ito, medyo walang signal doon sa loob. Yung winner natin, taga-ilalim, Lakay, dito sa Roas District. Kita mo naman na kapag itong Roas District, inuulan dati nung araw, talaga naman binabaha. Pero ngayon, medyo may improvement. Di na ganun kalalim yung baha dito. Doon lang sa may Gumamela, sa may ilalim ng tulay ng Roas District connecting to sa may T. Rodriguez, doon yung pinakaba. Pero yun lang, basura dito, Mayor. Oo nga, dahil basura dyan. Di pa yata nadaan yung basurero rito. Ganun ba? Ito, pinakaswerte. Sige. Pinakaswerte, Lakay. Itong kuya. Hasmin Underground. Ang pangalan mo, kuya? Christian po. Si Christian Dorol. Christian Dorol. Kala ko Manyo. Lakay kasi nahuli natin siya na nakatune in sa teaser sa cellphone niya. Ayan, kitang-kita yung cellphone niya, Lakay. Nakatune niya sa teaser. Ano yan? YouTube o Facebook? YouTube po. Sa YouTube. At siya ka nanonood. Ayan. At sino naman, Lakay, tanong nyo lang, sino paborito mong announcer pag umaga? Si Sir Bella, makalma po. Aba, bigyan mo kaagad na regalo si Kuya. 1,000 yan si Kuya. Pero mo, ito palagi nakatutok lang sa kanyang cellphone na mga nag-aagadik sa labas kanina. Nung makita na, bumili na patisan. Opo. Ba? Galing bakery, Lakay. Wow, ginutom ako, ha? Ano bang palaman ng pandesal mo, Kuya? Peanut butter o dalire? Ayan. Wala mong palaman. Walang palaman? Isawsaw mo na lang sa Jim's Coffee yan, Kuya. Masarap na yan. Masarap na yan, lalo na pag pandesal. Hindi lang dalire, kundi siyempre, pwede rin yung dila. Masakit yun. Mamaya may palaman yan. May bibigay sa si Sherwin na na karne norte mamaya, ha? Ayan. Meron, Lakay, kasi meron kasamang palaman yung ating grocery bag. Ayun Pero pala dahil paboritong announcer ni Christian, si Lakay Deo Makalma. Bigyan ng vitamins. Ito meron kang 1,000 pesos. Yes, thank you po. Wow. Yan, 1,000. Sarap ng ngiti ni Kuya. Meron ka rin. Dahil, Lakay, medyo payatot itong si Christian. Sobra ka. Grabe ka naman. Sexy si Kuya. Huwag mo sabihin payatot. Slim. Mr. Slim. Bibigyan natin ng vitamins. Lakay. May vitamins. Vitamin E. Vitamin E. Vitamin E. Vitamin R. RC. Ayan, may RC pa. Wow. Lulusog na si Kuya niyan. Lakay, gwapo na si Christian. Pag-agapuhin pa ng DZRH t-shirt. Bigyan ng t-shirt. Ayan. Ayan, eto na. Meron ka na ditong makukuha ang palaman dahil
meron niyang sariwang karne ng baka at sariwang karne ng isda na nilagay sa lata. Fresh meat, fresh fish. Palaman ako sa almusal naming tinapay. Ayun. Ayan, di ba? Taktong-takto, hahabol pa sa agahan. Pwede pang buksan mga dilata dyan para sa palaman ng inyong pandesal. Pero yung vitamin E, kuya, mamayang gabi na yan, mamayang hapon na. Ayan, huwag muna ngayon, ha? Huwag mo muna isabay sa agahan. Panghapunan mamaya. Sa bagay, pwede isang kutsarita sa kape yan. Katawa si kuya. May coffee brandy nga lang kayo, di ba? Kaya nga. Ang paborito, tignan mo naman yung hulma ng katawan, talagang, veterano. Okay, kuya, maraming salamat. Ayan, at hindi lang yan ibibigay sa ni Sherwin pagka natsempuan ka ulit, ha? Bibigyan ka pa ng limpak-limpak na salapi. Ayan. Ako, Lakay, at maraming salamat din, Christian, dahil kayo ang tunay na number 1 sa puso ng DZRH, dahil kayo ang dahilan bakit number 1 sa Kantar survey ang DZRH sa Metro Manila. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nakatutok sa iyong programa sa 2x2 at sa Damdaming Bayan sa Magandang Umaga Pilipinas, sa lahat ng ating mga programa at buong araw dyan sa DZRH. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na masugid na sumusubaybay sa radyo at sa TV at maging sa cellphone na ating mga kababayan. Live pa rin sa May Ross District dito sa Quezon City, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Isama mo yung break time sa hapon at saka rapido ng mga balita. Rapido hataw balita. At saka DZRH Operation Tulong. Public Service Hour, Dos Compañeras. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at Kuyang Christian Manyo. Ayan. Hindi Manyo lang. Anong pilyado niya? Si Manyo nga pala, lumipat na sa kaliwa. Kabila, hindi kaliwa. Traidor. Uy, grabe sila. Biro lang po yun. Biroan lang po yun. Baka seryosohin na kayo eh. Papaalam siya at magne-negosyo doon. Yung parang marinig ko nasa kabila na. Ay, talaga ba? Paalam sa'yo ni Beshi ay Hoy Beshi, grabe ka. Tatayo doon ng business. Ayan. Anyway, good luck. Alam mo, natutuwa naman po tayo mahabigan na yung mga staff po namin ditong magaling. Ayan. Kaya lang yung mga pinapirate. Ayan. So, ibig sabihin po mahabigan magaling ang mga taga-DZRH kaya pinapirate ng ibang istasyon dyan. Ay, doon lang masaya na kami. Sandali lamang. Naku, si Giselle Ricafort pala nandun sa may Pampanga. Lakay, nandun siya ngayon live. Doon sa pamilya ng beauty queen. Yes, kasi na-cremate na siya kahapon, Lakay eh. Na-cremate na ba? Cremate siya kahapon. Pero may pa rin sila Lakay yung lamay. Abay, siyempre naman, kalungkot naman yan. Mukhang away sa lupa. Land dispute, sabi ni Director Jimmy Santiago na NBI. Babalikan natin ang mga report. Standby Giselle Ricafort. Standby Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest kay Pangulong Marcos? Ano ba schedule niya ngayon? Standby Raymond at Paas. Naku, anong latest sa Senado? Aarestuhin na nga ba si Mayor Alice Go pagka hindi pa sumipot sa Miyerkules nga ba? Alam mo lang kayo, kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari. Ayan. Standby Edniel Parosa. At relax lang Justice Sama. Sino daw yung kongresista na ibinyahe ang kanyang 19 na mayor sa abroad. All expenses paid. Napakabigate naman yan, Lakay. Sabi ni Lola Malo, sana all. Hindi Korea, Malo, Ayan. Alam mo ko saan? Lakay? Kumbawa. Ayan. Ohayo gozaimasu. Ayan. Arigato. Japan. Sandali lamang, babalikan natin ang mga reports. At siyempre napakahalaga po talaga ng marunong tayong pumili. Ayan, kaya Nicole Lopez ayan, hindi ka ba nagsisisi sa pagpili ng makapare mo sa buhay? Yan ang mga ganyan kailangan ni pinag-aaralan niya ng mabuti. Ayan, at siyempre hindi naman yung makapare sa buhay, maging sa karir, sa mga kaibigan, sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagbili po ng gamot mga misis, mga ating mga lola, para value for money ating mga gastos.
Affordable man ang mga generic medicines pero hindi naman pare-pareho ang mga ito, ha? Batin daw natin ng happy anniversary ang Easy Rock, ha? Yes, lakay. 96.3 FM. Happy anniversary. Bumabahan ng pagkain dito ngayon, ha? May lechon baka pa, may lechon aling leche sa lechon pa na cholesterol free, ha? Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo, ha? At para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa. Ayan, parang manding bahakan kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya ikaw, Kuyang Jimmy Camino, ha? Ayan, ingat sa pagbili ng gamot, kuya, ha? Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Yan ang importante dyan. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Daming O ba't may kumakaway si Batman dito, ha? Ayan, Oy, hello! nabuhay si Welcome back. Oy, Batman, ha? nagpunta na siya sa atin dito na nakaraan. Ganun ba? Oo nga. Ayan. Hi! Kasi anniversary ng Easy Rock. Kaya nandito siya ganun ulit. ba? Kaya nandyan sa Easy Rock, aba? Kumusta si Pahayin mo muna si Batman ulit. Ikaw, di mo inaangka si Robin. Ayan, minsan dali mo si Robin dito, ha, Nandito Mr. ulit si Batman, Batman. ha? Welcome back. How Dito are nga, you? pare ko, ayan, pumunta ka sa anniversary ng Easy Rock. Dapat sa anniversary ng DCRS, andito ka rin, Mr. Batman. You should be here. July 15. Pindot yung mic mo. Ayan. Of course naman. Anytime. Just let me know. Basta sabihin nyo lang si Batman. Ako nang bahala. ATV Wanderer. Yes, ma'am. Kaya lang, ayan, kaya lang isasama si Robin tsaka si Joker, ha? Oo nga eh. Hindi kompleto ang Batman pag walang Joker at tsaka Robin. Next Pakita time. natin si Batman RHTV. Ayan, hindi makita maitim, eh. Hindi makita na maitim. Si Batman maitim. Maputi talaga siya. Bibig lang yung maputi. Anyway, thank you so much. And of course, you. I would like to take this opportunity to greet syempre yung Easy Rock ng happy anniversary and advance happy anniversary sa station nyo. Of course, kaya imbitahan nyo ako dapat. Kaya ka namin iniimbitahan, ha? Ayun. Abay, kailangan sa anniversary namin, kailangan doon sa tore namin, lipad-lipad ka doon, ha? Gusto nyo po, lumabas pa ako sa karton. Akala ko sa Chubibo siya magagaling. Tumalong ka doon sa Chubibo na Star City, ha? Lilipat ko doon sa tower namin, ha? Ayan. Tapos, lilipat ka sa Cultural Center of the Philippines, ha? Basta i-ready nyo. Tower. I-ready nyo lang po yung ambulansya. Ano naman to mo pangalan uli, pare ko? Mark Santos. Si Mark Santos. Taga saan si Mark? Las Piñas. Las Piñas. Mark Santos Villar. Ayan. Actually, isa ako sa mga naging vlogger ni Ma'am Cynthia Villar. Nagkaroon sila ng activity for Las Piñas vloggers. At isa ako doon. Ayun. Si Mark, ATV Wanderer on social media. Vlogger nga pala ito si Mark. Anong pangalan nung ATV Wanderer. ATV Wanderer. Ayan. Nag-wander ako kung saan. Minsan naangkas ako sa kanya, naka-Catwoman ako. Ayan. Sa anniversary, dapat yun ang ating pasopresya. Nakasakay ka sa likod ko, darating tayo doon. Ayan, tapos naka-Catwoman ako eh. Diba? Tapos sa atake niya ako, alisin niya ako, siya sasakay. Nakasabay ko si Mark minsan sa may malapit sa Ross Boulevard. Pinicturan mo. Malapit sa gas station. Pinicturan ko. Tama, pinicturan ko. Pinicturan ko siya. Ang daming mga bata nagpapapicture sa kanya. Good vibes lang sa Good vibes lang. Yun lang naman yung gusto kong mangyari. Kaya even kahit walang event, nagaganta pa rin ako. Kasi it gives a good vibe sa mga tao. Nung sobrang init na weather, nagganyan ka pa rin ba? Kaya. Sanay na ako eh. Okay, Mark, thank you.
Mukhang may trabaho ka rito. Maraming krimen na nangyayari ngayon, ha? Ayan. Kaya bang huli ni Batman ang mga ito, itong mga masasamang loob? Ako nang bahala dyan. Yung mga nang-hold up ng 7-Eleven, ginagapos ng empleyado, ha? Kahapon lang. Ayan yung beauty queen na pinantay, pati Israeli boyfriend, ha? Ayan. Puro crimes. Kaya mag-iingat talaga din. And of course, siguro dagdag ng serbisyo ng ating mga kapulisan. Yes. Yun talaga ang kailangan natin. Okay, thank you very much, Mark Santos. And you can evaporate. And pwede ka nang pumunta sa Easy Rock. Ayan. And July 15 sa anniversary namin, huwag kang mawala. Kailangan lilipad ka dyan, ha? Sa aming Chubibo, ha? Hanggang sa tower ng DCRH. Thank you, Mark Santos Paricoy, ha? Mabuhay ka. Daming bayan. Pambira, Lunes na Lunes, ang daming flash report. Flash report. Flash report. Itong ayaw kong mga flash report Ayan, mga krimen. Ayan. Ang bigat sa lubong ng week sa Lunes. Isa ang patay sa nangyari aksidente ng sasakyan sa Mel Lopez Boulevard sa may Tondo, Manila ba ito? Boy Gonzales, please come in. Boy, anyari? Boy. Ay, Tondo, Manila. Tondo, Manila. Sa may pagitan to ng Esguera, Harbor. North Harbor. Tapos malapit na pagitan siya ng Moriones, northbound na Mel Lopez Boulevard. Yung sa Kailaka, meron isang nasawi, nasa loob pa ng sasakyan na isang expander na kulay gray. Halos yung pumasok, yung mismong pinakaunahan, wasak. Yung mismong pinakaunahan sa ilalim ng container truck na ito. At nangyari to, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas at andito rin, nag-responde rin ang mga tawa ng Boy. ng traffic police. Sakay. Paano pumasok ang expander sa ilalim ng trailer truck? Diyos ko, yuping-yupi yung kotse, yung SUV. Oo, lakay. At pinanong ko na yan, si Sarento Masangkay ng traffic police. Paano pa bumundol, ano kasi nangyari, Sarento? Siguro po mga alas 8:30 po ng umaga. Tapos, paano sumalpok yun? Actually, hindi na natin nasaksayan yung unang tanong ko pa lang doon sa mga taga rito. Mabilis daw itong kotse na bumangga rito sa truck. Hindi na po nila napansan. 6-wheeler tractor head, tsaka po trailer chassis, double axle. With container. Wala naman doon? Wala po. Yung driver po ng truck? Sa dala po ng mga kasamahan ko, pinapamedico legal po para itaturn over na po sa MDTU base po namin. Ibig sabihin na pumasok, yung biktima nasa loob pa? Opo, hindi pa po tinatanggal ng nag-responding ambulance. Tapos, lalaki po ba o babae? Hindi po natin ma-determine po kasi hindi masyado makita yung itsura ng tao. Nasa loob po siya ng natatakpan po. Sa driver seat po ba siya o nasa driver? Isa lang yata sakay. Wala na sa passenger. Hindi po natin alam kung may tao po dun sa passenger seat o sa loob ng sasakyan dahil hindi po talaga makita yung kaloob-loob ng sasakyan. Salamat si Sarento Masangkay. Boy, alam niyo, kita ba yung plaka nung Mitsubishi Expander para malaman nung kamag-anak kung kaya parang lata ng sardinas na yuping-yupi. Diyos ko, di mo na. Yung ano niya, dito ko sa pinakatapat, yung gulong niya nasa ilalim, yung unahan, at wasak na wasak yung pintuan, pati yung mismong harapan. Halos kalahati lakay ng expander ay yuping-yupi. At nasa loob yung pasahero at nagkalat dito yung mga debris na sakyan at hinihintay na lang yung mismong investigador ng Manila District Traffic Enforcement Unit at may ambulansya rito. Sinek na ng ambulansya at yung sasakyan pero hinihintay na lang yung mismong investigador ng traffic para makilala itong naturang biktima na aksidente. Madugong aksidente ngayong araw ng Lunes. Ito ay Boy. Yung plaka, please, anong plate number nung kotse?
Ano ba plate number ng kotse, Sarito? Yan po. Hindi natin ito po, NGX 5776. Ayan. 577. Gold X-ray 5776. NGX 5776. Opo, pakiulit. Kulay gray po ba? Opo. Dark gray po. Ayan, lakay. NGX 576 ang plaka. 5776 lakay. 5776. Yes. Ito lakay. So yung unahan yung yupi. Lakay ang yuping-yupi. Kalahati nung nung kotse. Ayan, kulay dark gray. Ayan, NGX 5776. Okay, boy. Maraming salamat at thank you sa ating mga traffic enforcers. Nalalakay yung madugong aksidente dito sa Ross Boulevard sa umano ang nasawi sa naturang aksidente ng sumalpok ang isang SUV sa pinakalikurang bahagi ng isang container truck dito sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Para sa kaunaw sa Pilipinas DCRH, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Standby, Let. Sino ang ang Pangulo Marcos ba ang pipirma dito, Let? Sa Pilipinas at Japan, pipirma na ng Reciprocal Access Agreement, ha? Ito ba yung kinalambaw ng security dyan sa West Philippine Sea? Standby Let, standby Raymond, standby Edniel Parrosa, standby Nicole Lopez. Oras, Sister L. 10 minutes after 9. This time check is brought Bayan. Oras, Sister L. 18 minutes after 9. Sandali lamang, Giselle Ricafort mula sa McKinney, Pampanga. Flash Report. Flash Report! Naku, malulungkot na naman si Labor Secretary Benny Laguesman nito, ha? Bakit lakay? Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, dumami sa 2.11 milyon nitong May 2024. Kumpara sa 2.04 milyon noong April 2024. At ang underemployed naman ay bumaba ng 9.9% o 4.82 million. Flash Report. Flash Report! Alamin natin ang report mula kay Giselle, Sister L. Alamin natin lakay ang update live mula dyan sa may Pampanga. Pamilya ng pinatay na Kapampangan Beauty Queen, kumbinsidong higit pa sa 2 ang suspect sa krimen. Alamin natin ang detalye live dyan sa Pampanga mula kay RH15. Miss Giselle Ricafort. Giselle. Naburo na si Giselle. Kahapon pa naka-standby yan. Lakay, umaapila ng hustisya kay Pangulong Bongbong Marcos ang pamilya ng pinatay na Kapampangan Beauty Queen na si Geneva Lopez at nobyo niyang Israeli national. Ayon sa kapatid ng Beauty Queen na si John, maging mabilis sana yung pagresolba sa kaso lalo't nagtagal ng 2 linggo bago mahanap ang mga biktima. Humihingi rin sila ng seguridad dahil ilalaban daw nila hanggang dulo ang kaso laban sa mga salarin. Naniniwala ang mga itong higit pa sa 2 ang suspect na bumaril at nagbaon kina Lopez at boyfriend na si Yitzhak Cohen sa isang quarry site sa Kapas, Tarlac. Una na ngang ininuso ng inupahang driver ang 2 dating pulis bilang pangunahing suspect sa pagpatay sa magkasintahan. Pakinggan natin lakay Sister L ang bahagi ng ating panayam sa kapatid ni Lopez. Sa lahat, Mr. President, kasi lang namin makamit yung justisya. At sana yung mga ganitong kaso na may mga nawawala at kung may mas mabilis na action, kung mas may maraming resources na magagamit para mas agad na makita yung mga nawawala. Hindi lang kasi kami yung nawalan talaga, marami din. So, aside doon, yung security talaga ng bawat tao at kami din, lalo na after nito, hindi po namin alam yung mga susunod pang mangyayari. Lalo na sa mga kaso na darating na ilalaban namin yung prestige na kinakamit namin sa kanila.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Giselle. Giselle, yes, Lakay. Ang sabi ni NBI Director Jimmy Santiago kanina, may kinalaman daw sa land dispute ito, Giselle. Ano ang sabi ng pamilya? Oo, yung motibo, Lakay, blanco pa rin ang pamilya. Bagamat meron, Lakay, report, tinanong ko rin ito sa kapatid ni Geneva Lopez kanina, Lakay, pinapakumpirma natin sa kanya yung report na kung nagpapautang itong nobyo ni Geneva Lopez at bilang kukunin daw sana nila sa Kapas Tarlac yung titulo ng lupa bilang collateral, Lakay, doon sa pagkakautang dito sa boyfriend ni Geneva Lopez na si Cohen. Pero hindi pa yan kinukumpirma, Lakay, ng pamilya ni Geneva Lopez, gayon din ng National Bureau of Investigation. Ang sinasabi mga suspect dito, Giselle, ay merong dalawang dating pulis, awol. Kilala ba ito ng pamilya Lopez? Yes, Lakay, yun nga, dalawang dating pulis, yung sinasabing pangunahing suspect, pero ang sabi ng pamilya, hindi pa nila, Lakay, nakakaharap Hindi pa nila nakakaharap itong suspect, kaya hindi pa rin sila makapaglabas ng karagdagang impormasyon ng kanilang paniniwala. Mahigit sa dalawang suspect, Lakay, yung gumawa ng krimen at ang kanila rin sinasabi, kumbinsido sila na planado itong pagpatay kay Geneva Lopez at sa kanyang boyfriend sapagkat nung araw, Lakay, na sila'y pumunta ng Kapas Tarlac ay meron sanang plano si Geneva Lopez at ang kanyang kapatid na bumili ng regalo para sa kaarawan ng isa pa nilang kapatid, pero kinansela yon ni Geneva, Lakay, dahil daw sa isang emergency meeting. Ito mo mga suspect, dahil ito ay land dispute, Giselle, kamag-anak ba nila ito? Walang pang linaw, Lakay, mula sa pamilya ni Geneva Lopez, kagaya ng mga lumulutang sa mga report, Lakay. Ang kanilang pagtungo sa Kapas Tarlac ay sinasabing pagkuha lamang ng titulo ng lupa kabayaran dito sa Israeli national na boyfriend ni Lopez bilang collateral, Lakay, sa may pagkakautang naman sa kanya. Anong business itong si Yitzhak Cohen ng Israel, yung boyfriend? Wala pa tayong impormasyon, Lakay, pero parang nagpapautang daw ito. Parang Bombay, mga ganun. So Giselle, most probably during the time na nagpunta sila ng Kapas Tarlac, may dala silang cash itong magkasintahan. Mag-boyfriend, Parang wala yata, Sister El, dahil kukunin na lang nila yung titulo ng lupa collateral na lang kumbaga, batay sa mga report. Pero again, hindi pa rin yan kinukumpirma ng NBI, ng ating mga law enforcement agency. Okay, Giselle, so kailan ang libing? Last day, Lakay, ng burol sa Biyernes, sa araw ng Sabado, ihahatid na sa kanyang huling hantungan ang pinaslang na Kapampangan beauty queen. Samantalang ang kanyang nobyo naman, Lakay, mga labi ni Cohen, iuuwi sa kanilang bansa sa Israel. Okay, maraming salamat, Giselle. Balik sa iyo, Lakay, Sister El. Maraming salamat, Giselle. At tayo po ay nagpapaod ng pakiramay sa pamilya ni Geneva Lopez. Samantala, report mula sa Malacanang, Pilipinas at Japan pipirma na ng Reciprocal Access Agreement. Sino ang pipirma rito, Miss Leta? Ang Pangulong Marcos ba o darating ba yung Presidente, Prime Minister ng Japan o yung Ambassador? Sino ang magpipirmahan dito? Aris 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, nakatakdangang pirmahan ngayon ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Gaganapin ang ceremonial signing sa Malacanang ngayong umaga, kasabay ng pagbisita sa palasyo ni Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister Kihara Minoru. Sasaktihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan na tulad ng Visiting Forces Agreement ay magkakaroon ng deployment ng tropa, palitan ng ground troops at capability and skill transfer. Matatandang napag-usapan ng RAA sa Pilipinas at Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting o 2+2 noon pang April 2022. Naganap naman ang unang formal na negosasyon sa Tokyo noong Nobyembre ng nakaraang taon sa pangunguna ng Department of National Defense,
kasama ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Justice. Nasundan ito ng virtual line-by-line reading ng RAA main text, agreed minutes at 2 records of discussions nitong Hunyo. Ngayon ay nasa Pilipinas sina Foreign Minister Kamikawa at Defense Minister Kihara para sa ikalawang Foreign and Defense Ministerial Meeting, ang pinakamataas na consultative mechanism para lalo pang palalimin ang security at defense policy coordination at security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ito bang agreement, reciprocal access agreement, parang mutual defense treaty ba ito ng Pilipinas at Amerika? Na pagka niluso ba ang Pilipinas, tutulong ang Japan? Di pong ganyan. Hindi lakay. Ito ay visiting forces agreement. Visiting forces agreement lang. Akala ko, parang defense treaty na ito. Ayan, visiting forces agreement pala. Okay. O teka, narinig mo yung panawagan nung kapatid ni Geneva Lopez. Paki-relay sa Malacanang Mislet. Ayan, sila ay humingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos na sana nga ay maresolba kaagad yung kahindik na pagpaslang dito sa beauty queen na si Geneva at yung kanyang boyfriend na si Richard Cohen. Ayan, pararating natin yan lakay sa Pangulo sa pamagitan ng Presidential Communications Office. Maraming salamat, Let. Ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Lakay, ayan, may courtesy call ang Foreign Minister at Defense Minister ng Japan at itong ceremonial signing nitong RAA at mamaya ay mayroon pang mga magpapaalam na mga ambassador. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Nako, eto na, now showing. Eto na lakay. Mainit sa Senado, ha? Eto na ang update natin mula naman sa Senado dahil kung noong last week ay mayroong medyo sigawan ba yun lakay? Sagutan no? Sagutan. Pero ngayon si Senator Nancy Binay maghahain ng reklamo laban naman kay Senator Alan Peter Cayetano sa Senate Committee on Ethics ngayong umaga yan. Alamin natin ang update mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, ngayong umaga ay maghahain na nga ng reklamo sa Senate Committee on Ethics si Senador Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay resulta ng bayad nilang nangyari sa ipinatawag na hearing ni Senador Cayetano bilang bagong chairman ng Senate Committee on Accounts hinggil sa ipinatatayong new Senate building sa bahagi ng Taguig City. Matatandaan na sa nasabing hearing, tinawag ni Senador Cayetano si Senator Binay na marites, buwang at gaye dahil sa kanilang mainit na pagtatalo sa kung magkano ba talaga aabutin ang halaga ng itinatayong new Senate building. Dahil dito ay paulit-ulit na binabanggit ni Senador Cayetano na hindi makatwiran yung 23 billion pesos na halaga ng proyekto. Ngunit para kay Binay at ng Department of Public Works and Highways ay kanilang itinatanggi ang nasabing halaga. Ang batay dito sa advisory ay 10:30 ngayong umaga ang formal filing ni Senador Nancy Binay sa Senate Committee on Ethics. At kung magkakataon na nandito si Senador Francis Tol Tolentino na siyang chairman ng Senate Committee on Ethics ngayon, ay personal niya itong iaabot sa kanya yung reklamo na ihahain sa Senate Committee on Ethics, Mayor at Elaine. Anong sabi ni Senator Tol? Iimbestig man ng kanyang Ethics Committee? Ang naunang nagpasabi na si Senator Tolentino, Mayor, na kung may re-refer sa kanyang komite, ay wala siyang magagawa kundi kanyang isalang ito sa investigasyon. Bagamat kahapon ay narinig natin actually ng isang araw pa narinig ko sa isang interview itong si Senate President Francis Justice Cordero na kung siya para sa kanya sana ay huwag nang umabot pa sa kasong makailangan ma-file sa Senate Committee on Ethics, Mayor. Si Mayor Alice Raymond, mukhang hindi naman daw sisipot, stress daw, ha? Sabi ng kanyang lawyer. Pero mayroon siyang pinagdadaanan. Ano ang gagawin? Ang sabi ni Senator Gatchalian ay kapag ganon,
dahil meron na silang supina ay wala silang magagawa kundi i-contempt siya at ipa-aresto sa mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms at iba pang mga law enforcement agencies, Mayor. Kahit may sakit, kahit pwede naman humarap sa via Zoom? Naku, wala na tayong nakikitang nagsusum ngayon, Mayor. Kalimitan. Ala ng pandemic, ala ng COVID. Oo, kapag ganyan na, lalong-lalo na kung ikaw yung principal doon sa kaso, ay talagang kailangan paharapin para sagutin ng derechahan yung mga tanong, lalong-lalo na kay Mayor Alice Guo, ang dami ng mga naglabasang mga dokumento, kailangan niyang sagutin itong mga katanungan ng mga senador sa kanya, Mayor at Eleniel. Maliban sa kanya, yung mga miyembro ng kanyang pamilya ay kasama din sa ipinasumpina, pati yung mga taong nasa likod supposedly ng operation ng Pogo Hub doon sa Bambantarlac at ganoon din pangalawa yung sa Porac, Pampanga, Mayor at Elaine. Ano ang intel ng Senado, SBI? Andito ba? Kasi hinala ng pangamba na ating mga bubit dyan sa immigration, baka wala na ng Pinas itong si Mayor Alice. Baka umalis na. Yun ang magandang ma-confirm, Mayor, kung nandito pa nga ba siya or nakaalis na ng bansa dahil nga doon sa kanilang na-establish na at kinonfirm naman ng NBI na yung Mayor Alice Guo at yung Chinese citizen na si Guo Huaping ay iisang tao, Mayor. Ayan, sige, abangan natin yan. Pero pagka hindi sisipot, siya ay ipapa-aresto na ng Senado. Ipapakontempt siya, Mayor, para malabasan ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Raymond. Dito sa Senado, banggitin ko din lang, Mayor, na pagdating ko dito ngayon, ano meron? Yung buong Senate parking area, bagong asfalto. Talagang pina-asfalto ni SP The Butler. Tapos, yung hagdan dito paakyat galing sa baba paakyat dito sa session hall, yung ka-direksyon ng pinto ng session hall. Pina-floor wax. Fully carpeted. Wow. Fully carpeted. Parang, pero, parang carpet sa Malacanang, red carpet. Oo nga. Ang ganda. Red. Bagong-bago, pero kaya hindi mo na nila pinatatapakan dahil mukhang... Akala ko pag agkit bit-bitin ng sapatos. Magala Cinderella ka dyan, lakay Raymond. Yun na nga, Pulang-pula, ha? Yan ba ang favorite color ni Hart, Evangelista? Siya ba ang gumagawa ng beautification ng Senado ngayon? Parang yung sa Beauty and the Beast kasi yung itsura ng hagdan lakay Oo nga, ano. Okay, di maganda. Ano muna ito, naka-cordon muna ito at ang sabi dito, sa reopening na lang ng session sa July 22. Oo nga naman. Itong area na ito para sa mga bisita na mag-attend. Kasi ang mangyari lang naman na dyan, Mayor, opening lang yung reopening lang ng umaga. Then pagdating ng hapon ay wala naman sila dito kundi tatawid doon sa House of Representatives para pakinggan yung sona ng Pangulo. Kaya na unang tapak dyan Senate President Chis The Butler Escudero with First Lady Hart Evangelista. Yan na nga. At malupit yung mga kahit yung may mga, pati sa mga committee rooms dito, paspasan yung renovation na ginagawa nila ngayon dito, Mayor, sa loob ng Senate building. Okay. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado at tabayan natin yung formal filing ni Senador Nancy Binay sa Ethics Committee laban kay Senador Alan Peter Cayetano na may hiwalay din event mamaya-maya din lang dyan sa Mall of Asia Arena. Bakit? Teka muna, anong meron sa Mall of Asia Arena? Mag-ilaw lang sa ba yung mayoralty candidate ni Senator Nancy? Hindi pala. Hindi ba? Arena, SMX pala, SMX. SMX. May conference yung pagkakaintindi ko yung mga officials ng Iloilo, may konferensya sila dyan
at siya yung panahing pandangal nila, Mayor. Sa SMX dito sa Pasay City. Sinong guest of honor? Siya ang guest of honor, si Senator Alan Peter Quezon, ng mga local officials doon sa Iloilo ngayong umaga. Kailangan man to, isama man to si Senator Nancy to. Ayan. Para sa masaya. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Okay, mula dito sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sandali lamang, si Norman Black ba itong natin? Ayan. Si Billy Crawford. Si Billy Crawford. Sandali lang, Billy, ha? Baka maparis tong report ni Edniel tsaka ni Milky, ha? Hatawin na natin. Si Edniel. Si Edniel Lakay, ang Japan, binigyang diin ang importansya ng RAA o yung Reciprocal Access Agreement bilang tugon sa mga aksyon ng China. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tahasang sinabi ng Japan na tugon ang malalagdaan ng Reciprocal Access Agreement sa mga aksyon ng China na naka-apekto umano sa kapayapaan sa rehiyon. Yan ang diretsang sinabi ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa ika-70 anibersaryo ng Japan Self-Defense Force na nilahukan ni National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon kay Kazuya, tutumbukin ang taigtinging kooperasyon ito ng AFP o Armed Forces of the Philippines at Japanese military ang mga pagbulabog ng China sa navigational at regional stability. Oras na mapirmahan ng kasunduan, magkakaroon na ng guidelines of framework ang joint training at operasyon ng AFP at counterparts sa Japan. Sa bahagi naman ng Pilipinas, ipinagpasalamat ng top security official na bansa ang tulong ng Japan sa pagpapalakas hindi lamang ng depensa kundi maging disaster response ito. Tiniyak ni Anyo na komite ng bansa na palawakin pa ang kooperasyon sa bansang Japan na isa sa mga strategic partners nito. Samantala, bago itong signing ng RAA na katumbas ng Visiting Forces Agreement, magsasagawa naman ang ministerial meeting ng mga opisyal ng DND at DFA kasama kanilang Japanese counterparts sa lungsod ng Taguig ngayong araw. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Arigatou gozaimasu. Report mula kay Manang Milky. Ang utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ibalik ang pagtuturo ng Philippine history. Huwag na daw haluan ng politika. Sino nagsabi niyan? RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, umani ng suporta sa Kamara ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay incoming DepEd Secretary Tani Angara na ibalik ang pagtuturo ng Philippine history. Sa isyong pambayan, sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo, huwag nang haluan ng politika sa sandaling maibalik sa curriculum ng mga kabataan ng Philippine history bilang subject sa basic education. Ayon kay Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education, dapat ibalik ang pagtuturo ng Philippine history at simulan nito sa grade level. Sabi ni Romulo, kapag naituro ng mabuti sa ating mga kabataan ang kasaysayan ng ating bansa, magsisilbitong inspirasyon na kung nakaya ng ating mga ninuno ang pagpapahalaga sa ating bansa. Dapat din itong tularan ng ating mga kabataan. Pakinggan natin si Congressman Roman Romulo. Na ituro po ng mabuti po yan sa bawat learner natin. It will serve as an inspiration po sa kanila. Masasabi po nila kung kinaya po niya, kaya rin natin. Pilipino yan, Pilipino tayo. Kaya tama po yun. Alisin muna natin ang usapin ng politika, ibalik po natin ang kasaysayan, ng history. Especially dun sa mga... Una rito, sinabi ni Pangulong Marcos sa pag-upo ni Angara bilang kalihim ng DepEd. Hindi rin niya na maibalik ang pagtuturo ng Philippine history sa ating mga kabataan. Sabi ni Pangulong Marcos, kapag naituro ng maayos ang Philippine history, malalaman ng ating mga kabataan ang pinagdaanan ng ating lahi at ikararangal nila ang pagiging Pilipino. Sa kabilang banda, umani naman ang batikos ang plano ni Pangulong Marcos dahil baka daw ipilit na baguhin umano ang madilim na pinagdaanan ng ating bansa noong panahon naman ng martial law. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Standby Boy Gonzales, standby Nicole Lopez.
At sa ating special na balita, ayan, grabe ha. Kaswerte naman itong mga mayors na ito ha. 1 week, all expenses paid ha. Parang walang calamity dun sa kanilang lugar. Oh! Yan ang malupit dun ha. Oras, Sister L. It's 9:41. Magskilan. Oras, ang bilis naman ng oras. Oras ganap ng alas 9:48. Sandali lamang at meron tayong follow-up report sa nangyari aksidente sa Tondo, Manila. Nakilala na ba, boy, kung sino yung sakay nung Mitsubishi Expander na sumuot sa ilalim ng ng isang trailer truck? Boy Gonzales, please come in. Boy G. Ay, Deo, hindi pa mailabas na kayo kasi yung kanina sinubukan paanda rin ng driver. Dumating na yung driver si Jomar, alias Jomar. Sinubukan niyang paanda rin para matanggal o maalis yung mismong SUV na pumasok sa mismong kanyang likuran ng truck. Pero sumasama, sumasama. Ibig sabihin, kailangan merong wrecker na hahatak sa bandang likuran itong expander na kulay gray. At andito na rin yung nakita na lang yung investigador ng traffic, yung biktima pero hindi pa mailabas. Isa pa lamang yung nakakita pero hindi nila alam kung ilan talaga dahil nasa loob pa yung UP na sasakyan. Sa kuha lakay na CCTV, makikita lakay na mabilis. Nakita na rin ng mga polis, mabilis yung takbo ng Oo nga, Diyos ko. Tapos biglang dire-diretso pala siya. Nakapark ba yung, para nakapark yung trailer truck, boy? Grabe. Nakapark lakay. Nakapark yung, karamihan kasi ng ilang truck kasi rito sa Center Island ng Mel Lopez Boulevard. Ginagawang parking. Ang sabi kanina, nung hindi na ayaw na kanina nakausap ko siya, sabi rin ng ilang mga pulis, parang may idlip yung driver dito na truck. Magpapahinga lang. Yung mismo pero kung hindi mabilis at daw, sabi ng traffic police, yung takbo ng expander, driver expander, boy, maiiwasan niya kung nakapark lakay. Sa tansya ko doon sa takbo niya, baka 100 kph yan, 80 to 100 kph yan takbo niya, no? Ang bilis. Humaharurot. Sa kuha lakay, sa kuha ng CCTV, talagang kitang-kita sa... Ayun nga, napapanood namin yung CCTV. Ang bilis. Tsaka pero boy, ang layo naman nung distansya nung truck pa bago siya dumating. Hindi siya nakapag-minor. Oo. Hindi nakapag-minor at walang makasabay. Walang makatabi. Ang liwanag nung kalsada Grabe, oo. Nagdayin nangyari ang aksidente alas 7:59. Ibig sabihin, 1 minuto bago mag-alas 8. Kanina lamang umaga. Yung madugong aksidente na may nasawi. Hindi pa natin mailabas kung ano pangalan ng victim kasi nasa loob pa. Hinihintay pa yung wrecker lakay. Kailangan kasi may wrecker na pipigil sa yuping-yuping sakyan para pag-andar ng truck na container truck ay maiangat na at mailabas na yung naturang biktima na nasa loob pa ng sasakyan. Yan yung sitwasyon. At yan yung follow-up report natin. Maria, malaman natin kung anong pangalan ng biktima at kung isa ba o dalawa. Kasi ang sabi lang ng pulis, isa lamang ang nakikita nila na biktima na nasa loob itong naturang sasakyan. Para sa kauna-una sa Pilipinas DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Grabe, sister. Kita mo yung harurot ng sasakyan niya. Lakay, grabe. Dire-diretso pala. Akala ko lakay mayroong nakaharang o blind spot or kung ano man, kaya siya dumiretso. Tsaka maliwanag na liwanag ng paligid na. Maaliwalas lakay, hindi din traffic dun sa area. Hindi naman madilim. Ano kaya nangyari sa kanya lakay? Hindi din natin masabi kung nasa maayos bang kondisyon o ano. Baka mamaya may health condition. Yan. Bakit ganun kabilis? Daming bayan.
Samantala, alamin natin report mula kay Miss Nicole Lopez. Itong ating special na balita. Ay, nako, Lakay, sinasabi ko sa'yo, maraming galit. Ang tagal mo daw magbubuit. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalmat. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? Sa ano ng aking mga bubuit? Ano naman ang sabi ng bubit mo, Madam Sandra Cam? Alam nyo bang controversial ngayon na isang kongresista sa isang probinsya, Sister L? Bakit? Dahil sa kasagsagan ng problema sa kanilang probinsya, distrito sa El Nino phenomenon, nasa ilalim ng state of calamity ang kanilang probinsya. Abay, itong isang kongresista parang walang pakialam, ha? Bakit? Abay, dahil sa halip na tulungan ang mga magsasaka na apektuhan ng El Nino, dahil nasa ilalim nga ng state of calamity, pinag-happy-happy pa ang kanyang mga mayor. Grabe naman. Ang tanong, Lakay, meron ba siyang ginawang hakbang para matugunan ang problema sa kanilang lugar para mag-happy-happy siya? Yan ang tanong. Pero for delikadesa naman, kung nasa ilalim ng state of calamity ang iyong probinsya, abay, wag ka namang siguro patapusin muna. Medyo insensitive yun, Lakay. Oo, tama ka, Sister L. Walang delikadesa naman si Congresswoman. Congressman, ayan. Ayan. Nakakaloka ka, Lakay. Ganun ba? Slip of the tongue. Ayon na sa ating bubita, 19 na mayor, Sister L. Wow, ang dami, ha? Ang pinabiyahe ng kongresista sa alam mo kung saan Sister L? Saang bansa sila nagpunta, Lakay? Alam mo kung saan bansa dinala, ha? Hindi naman yan sa ano niya sa'yo. Abay, dun sa lugar na gusto mong puntahan. Yung next ko na pupuntahan, target ko na puntahan. Yes. Konnichiwa. Konnichiwa ba yan? Tama yun, Lakay. Konnichiwa, yung hello yata yun. Ay, tama, di ba? Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu is thank you, Lakay. Di ba? Ganun ba? Hindi, yung mga mayor. Arigato gozaimasu siya. Congresswoman. Ayan, dahil kami ay nakabiyahe ng libre. Ayan, doon sa Japan. Ayan. Japan. Punta ka sila ng Disneyland. O saan kaya sila nagpunta? Tama nga ako, Lakay. Yung konnichiwa is the most common way to say hello in Japanese. Bakit may nawala dito sa aking ano yung hinahanap mo dyan? Akala ko naman ba't may na-delete yata dito sa aking file, ha? Anyway, ayon na sa ating bubita, Sister L, abay usually pagka ganyan mga 3 days, 1 week, Sister L. Wow! 1 week, napakatagal niyan, Lakay. Magano kaya ang expenses nila dyan? Oo, syempre, yen yan, ha? Sa bagay, bumaba yata ang palitan ng yen ngayon. At ayon na sa ating bubit, aba, 2 biyahe pala ito, ha? Wow. Yung isang grupo naman ay nagpunta ng US of A. Talaga, Lakay? Itong 3 distrito sa kanilang probinsya, Sister L. Okay. Itong isang kongresista, yung 19 mayors, dinala sa Japan. Okay. Ayan, 1 week. Wow. 1 week. Yes. All expenses paid. Yes, syempre, ha? Ayan. At itong dalawa naman na kongresista rin, ayan, nasa US of A. Kasama pa ang kanilang gobernador. Wow.
OMG talaga. OMG talaga. Ayan. Yung reaction Sabi nga okay lang sana kung hindi nasa ilalim ng state of calamity sa kanilang lugar. Dapat nga yung kanilang ginagastos binibigyan na lang sa mga naapektuhan ng El Nino, di ba? Tagtuyot. Pero sila ay sabi mo nga parang may pagka-insensitive. Yes. Bakit naman ganun? Ayon na sa ating bubit, ang kongresista na nagpabiyahe, siyempre kasama siya dyan. Sawa sila ng sashimi. Ayan. Ayon na sa ating bubit, ang kongresistang sabi siguro ng mga mayors, ay sana all. Sana all. Buti man lang sana kung katulad ng ibang parang lakbay aral ba, ha? Katulad nung sa amin sa Pinili, ha? Lakbay aral naman sa Palawan. Nung sumikat ang Puerto Princesa City na under Mayor delayed na Mayor Edward Hagedorn. Abay, ang dami naglalakbay aral doon. Anong magpunta ang mga konsyal namin doon sa Puerto Princesa? Ginaya doon sa Pinili, ha? Doon sa amin sa bayan. Yun yung maganda, Lakay. Yes. At dahil sa ginaya nila ang ginawa ni Mayor Hagedorn sa Puerto Princesa City, naging cleanest municipality ang aming bayan sa buong Ilocos Norte. Yun ang maganda, Lakay, na kumbaga pakinabang para sa ikauunlad ng bayan. Yes. Pero dito kay Congressman, kung sino man yan. Kung sino man yung kongresista na yan. Ayon na sa ating bubit, ang kongresistang, siguro magkano kayong pabaon dito sa mga mayor, ha? Ilang dapat kaya? Mayroon ng accommodation, mayroon ng travel, tapos mayroon pang pakimkim. Nag-Disneyland kaya? Pumunta kayo sa Mount Fuji? Pumunta dun sa Cherry Blossom? So, yes. Ay, kaso ano ba ang weather sa Japan ngayon? Kailan ba sila nagpunta, Lakay? Kailan ba ito, ha? Ayan. Depende kasi yun sa weather, Lakay, di ba? Anong Cherry season? Blossoms yata, March, April ba yan? Ayan. Anyway, ayon na sa ating bubit, ang kongresista, ayan, bata pa ito, ha? Yung, ano pa naman? Sabi mo, kulang pa sa ano. Ayan, ayon sa ating bubit. Nagtitiktok yan, Lakay. Nagtitiktok. Nga, ha? Sexy niya, ganda ni Madam. Sumasayaw-sayaw siya kanina, Lakay. At yung tiniktok niya. Nag-tiktok din kayo sa Mount Fuji. Yung tiniktok niya, tiniktok mo yun. Kung Fu hustle ba yan? Kung Fu fighting. Kung Fu fighting. Pero happy birthday muna kay Kuyang Mayor asan na, ha? Mayor Elgin Malaluan ng Bungabon Oriental Mindoro ba to? Occidental, ha? Happy birthday Kuyang Mayor Elgin, di ka nag-iimbita, ha? At eto rin, happy birthday Kuyang DDGM Bureau Civil Martin Boy Tuegyop Osaita. Ayan. Ay, ba ang magpa-birthday ang Kuyang Martin Boy Osaita, Kuyang Aman Tosino, ha? Ang bisita lang naman ni Grandmaster Ariel Tikayanan. Ayan. Happy birthday kay Kuyang Alex Madamba, Kuyang Oy Noble Konsehal Ryan Soler Kalimbahin ng Makati, ha? At kay Dr. Maria Mercedes Mercado, binabati ni Martin, ni Openg, ni Nanay, at si Ate Betty, Kuya Juan, at Ate Glo, ayan, at Tina, happy birthday. Happy birthday din kay Kuyang Mok Texon ng Saragossa Lads, kay Kuyang Director Along Aquino ng Purple Serpent ng Viluna Medical Center, Virgilio Calban ng Pangasinan, very worshipful Yusek Matthew Bagaw ng DOH, Kuyang Maui Lazaro at Nini Robia Villar. Ay, Nini, happy birthday. Hi Miss Nini, happy birthday. Enrique na pala siya ngayon, ha? Nini Rubia Villar Enrique. Gino Paradero ng Order of Demolay. At good luck kay Kuyang Colonel Ariel Carubin, na mukhang in-announce na yung kanyang senatorial candidacy sa Club Filipino ngayong umaga sa Green Hills. At ayon na sa ating bubit,
Oy, batiin din daw natin si Priscilla Zuniga Peralta na happy birthday. Happy birthday From po. Umali Calison family, sabi ni Willie Relador. Mr. Michael Ismagay, good morning. At kay Chibong Luna, ayan, happy birthday. Kay Bukal Miriam Mendoza. Ayon na sa ating bubit, ang Congresswoman, ang kongresista na nagpabiyahe ng kanyang 19 na mayor sa Japan, may libre, ayan, na siyempre pabiyahe, all expenses paid, sabi nga na ating bubit, ay si Congressman, sabi nga bang Congresswoman? Sinabi na natin, maganda Bahala ka, Lakay. Maganda. Maganda, ayan. Ganda niya. Yun na lang yung clue, maganda. Ang galing niya mag-TikTok, ha? Ayan.